Good morning, everyone. It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. And as promised, meron po tayong makakasamang negosyante sa araw na ito at makakausap po natin siya at susubukan namin na kayo ay ma-inspire at ma-motivate namin na magbukas na rin po ng inyong mga sarili-sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. We want Albay to be known as an entrepreneurial hub of excellence, and we also want to be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well. And sana po sa aming kwentuhan ng aming bisita sa araw na ito ay meron kayong mapulot na aral sa pagninegosyo. But before we go into that, we just want to let you know kung ano-ano po ba ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa opisina namin. Ano po ba ang aming mission and vision? So please watch this short video muna po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Magandang Monday morning po sa inyong lahat and welcome again to the 60th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Of course, this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay, the Local Economic Development and Investment Promotion Office, and with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo. Ito po ay pamamaraan ng ating mahal na gobernador na matulungan po ang mga nano, micro, small and medium enterprises na mabigyan po ng libreng promotion sa kanilang negosyo para po matulungan sila sa pag-market and mas marami ang makaalam na meron ng mga bukas na ganitong negosyo dito sa probinsya ng Albay. And today po, meron naman tayong mga kasamang bagong guest. So please join me in welcoming owner of Dream ATV Adventure Rental, Sir Dennis Buenaobra. Good morning and welcome to the program. Good morning. Thank you for having me. Yeah, and it's our pleasure po. And this is the second time na may ma-interview po tayo na ATV ang business. So, sir, tell us a little background po. Kailan ninyo binuksan itong Dream ATV Adventure business niyo? Well, nagsimula kami nitong ATV company since 2019. And just before pandemic. So, after... Pandemic baby din. Ay, hindi. Before pandemic? Before. Few months before. Before. We started small. Then, how many units po yun, sir? We started with, actually, merong few years back, nagbisita kami ng asawa ko sa Cagsawa Ruins. Then
we are aware already na merong mga ATV companies na nagre-render ng ATV rentals Okay. services. So since Albayanos kami and Darangueños, we have to be there. Kailangan namin makita talaga. So upon seeing it, it looks enjoyable. Maganda kasi adventure eh. Mahilig ako sa adventure, family namin. So sabi namin, why don't we try? We try kahit ilang units lang. Okay. Try lang. So we started with 5 units. 5 units. Okay. So sa 5 units pala pwede na mag-start ng ganitong business. Meron po bang required number of units para makapag-start ng isang ATV business? O minimum 5 pwede na? Actually 5 is not enough. So dahil kami wala naman talagang plano magbukas talaga noon, trial and error. Try muna. Parang tignan muna natin kung ano. So hindi pa kayo nag-register noon, sinubukan nyo muna? I tried registering sa DTI already. Then after couple of months, so napagpasya namin na ipagpapatuloy na namin. So pagpasok ng 2020, nag-boost kami. We added some more units, ATV units. And unfortunately, ito naman, pumasok ang COVID-19. So, nag-close kayo totally? Yes, we closed totally lahat dahil everything is locked down all over the world. Yeah. So, yun, balik ako sa reality, back to my career as a seafarer. So, yun ang Okay, seafarer pala si sir. Apa. So, pero nung tuloy ba yung paglalayag nun? Yes po, yes po. Meron pa din? Meron pa din po. Medyo nahihirapan lang magpadala ng mga tao palabas ng bansa, papasok. Dahil sa mga permits and tests. Pero meron pa rin mga, saan ka po ba, cruise? Offshore vessels po. Offshore vessels. So ito yung mga surveys. Yes. Okay. Iba yung cruise, iba yung sa inyo po. Yes po, iba naman. Ayan. Kaya hindi kayo natigil ng operation kasi... Hindi naman po. Kailangan po ng ekonomiya. Yes. So important yung ginagawa ninyo. So tuloy-tuloy pa rin kahit nag-pandemic. Yes po. So yon. Anong nangyari sa unit, sir, during the pandemic? Nakatenga lang siya? Yes po. Nakatenga lang. So kailangan namin silang kulambuan, kumutan. So then, pero after a few years, a couple of years actually, bumalik naman tayo sa normal. How did you feel po nung gano'n? Nakaka-start pa lang ng business mo, nangyari naman yung pandemic. Kumusta naman po yung naging impact noon sa inyo? Well, yung pag-start namin ay maganda. Tapos unexpectedly, nagka-pandemic. So, kung kailan kami bumuhos, doon naman yung pandemic. Pero anyway, yung namin, capital nandun lang. Andun lang. Yes. Kumbaga, hindi naman nabubulok, hindi naman nasisira. Hindi naman. Nandun lang yung ATV units. Opo. Yun ang kagandahan doon. So, parang konting paandarin mo lang para hindi masira yung makina. And then, okay pa rin nandun. So, ito po ba, sir, ano yung naging technique mo dito? Parang nag-ipon ka muna ng pambili ng mga units bago ka nag-start ng business o nag-loan po ikaw? Ano po ba yung ginawa ninyo? Dahil wala namang operation and fortunately meron akong trabaho, nakapag-ipon na rin ng nag-ipon po muna. Mas sa inyo po bang palagay mas maganda yung nag-start ka na malinis, yung wala kang iniisip na loans, mag-iipon ka muna talaga bago ka bumili ng mga gusto mong simulan na negosyo o mag-invest, parang ganun po ba? Mas naging madali po ba yun sa inyo? Opo, mas madali po ganun. Dahil wala ka na pong iisipin na liabilities after. And pero merong ibang strategies naman na kailangan sinasabi nila mas maganda i-loan. Then since it's sa business na magagamitin, mag-accumulate ng profit. So yun ang pabayad. Pero para makapagsimula na agad just in case you still don't have the capital. Yes. But in your case, pinag-ipunan nyo po muna bago nyo sinimulan. Opo. I see. Okay. So yun yung maganda doon. Yung kahit nakatenga lang siya, hindi ka nag-aalala ng babayaran mo, yung mga monthly dues mo kasi
pinag-ipunan mo muna yung ininvest doon. Yes, Okay. po. So, nung nag-back to normal tayo, anong year ba ito? 2022? 2021. 2021. End of 2021. Mm-mm. Slowly, bumabalik na. Nag-recover na tayo. So, nagbukas po kayo ulit. Yes, actually nakapagbukas kami 2022 kasi yun yung time na umuwi ako from abroad. Ngayon. So, 2022 na. Opo. And kailan nyo po na-register yung business? Yung nag-comply kayo sa lahat ng requirements? Yes. Just before pandemic, early 2020. Early 2020. Yes, early Okay. 2020 we have registered already, and then yun, hanggang ngayon. Okay, very good. So, ano po yung naidulot na maganda na registered po yung ating business? Tulad nito po, may mga free advertisements, and pag may mga guests na nangangailangan ng mga proof like BIR receipts, may ibibigay kami. I see. Okay. So, And marami rin legals, talaga ang yes. nanghihingi ng mga receipts, ng mga Apo, proof apo. sa inyo. So, mas madaling magnegosyo ng ganon na registered po yung business. Hindi naman po kayo nagkaroon ng hard time to have it registered po, the business? Hindi naman po. Actually, mas maganda na ngayon kumpara sa dati. Ngayon, pag nag-register ka, for example, dito sa aming lugar, sa Daraga, mag-register ka ng either renewal or new license, mabilis na kasi nasa isang lugar na lang siya. Lahat ng kailangan mo na andun na. So, napaganda na ng LGU Daraga ang kanilang proseso sa pagpa-register Yes, po. ng mga negosyo. So, they provide ease of doing business, kumbaga. So, good job po sa inyo dyan, sa LGU Daraga. So, napakagandang ipagmalaki niyan na kapag sa Daraga kayo mag-open ng business, madali lang pala. Di ba, sir? So, ano naman po, aside syempre sa na-experience natin lahat na pandemic, ano yung mga challenges po sa ganitong klase ng negosyo? Well, maraming challenges po. Isa na dyan yung rivalry. Hindi niya nawawala every time. Basta may business, meron yan. Pero be professional na lang ang ginagawa namin. And yun, sometimes itong natural like Pag si Mayon volcanic nag-alboruto eruptions, ng konti. yes. And pinapastop kami. And once in a while there are thunderstorms. Lalo na ngayon, na rainy season na, yun Yes. yung medyo challenge. Oo nga, pag may kidlat-kidlat, nakakatakot. Binibigyan kami ng Oo. memo na stop muna for an hour or two, then we wait for further instructions. I see. So, thunderstorms. Mahirap din. And typhoons. typhoons. Pero pag maulan, yung iba po ba, sumisigi pa rin? Pag maulan Pag wala po, namang thunderstorm. actually mas enjoying Mas pag exciting maulan, ba? mas exciting. Yung iba, mas preferred nila yung medyo Yes po. ganon. Wet Actually, sila habang opo. nag-ano. One time meron kami naging guests, mga teens. Mhm. So bago, malakas yung ulan nun bago sila umalis, nag-shower muna sila. Talaga po? Para wala namang babasa-basa na sila Basa na? Yes. Ayun. They enjoyed very well. Very much. Okay. So since nabanggit niyo po, sir, na may competition, how do you handle it? Siyempre, marami kayo dyan sa area na may ganitong klaseng business. And ano po yung pakiramdam ninyo when it comes to the competitors po? Sa Is akin, it a good thing to have competitors around, or ano po ba yung it's also a good thing. Kasi it means na in our local term, nag-uuswag. Nag-uuswag? Yes. And all of them, if I'm not mistaken, all of us company owners are from Daraga. So, Okay. yes, that's a good So, thing. tulong-tulong. So, Yes. marami ang umasenso. Opo. Kumbaga, nag-uuswag, nag-asenso. Yes, umaasenso. Okay. So, sabay-sabay kayo. Kumbaga, walang agawan naman na nangyayari. Wala naman. Wala naman. Kasi parang enough naman
yung ATVs for everyone na pupunta sa tingin niyo po, sir? Yes po. Yes po. Okay. So kayo po ba ay may samahan? Meron kayong organization or group ng mga ATV owners dyan sa Daraga? Yes po. Actually, it's on the process. Pinapa-register namin sa SEC. We try to organize organization, a group. Then For ATV yes, operators. for ATV operators. At the moment, it's on the process. It's on the process. Yes, on the Okay. So soon magkakaroon. So siguro mas maganda yung meron kayong org para yung mga memos, yung mga iisa kayo ng direction kumbaga, no? Yes po. And then yung mga bawal gawin, yung mga at least pare-parehas kayo lahat, Yes no? po. May So kailangan unification. mag-comply, may unification Yes. para patas ang ano sa negosyo kumbaga. Why did you name it Dream ATV Adventure, sir? Dream ATV. Okay. Nung mag-start kami, we gathered up the ATVs and preparing for opening up. I took some pictures ng mga ATV units and post it on social medias for friends to see and let them know that there is an ATV company coming up, so pwede sila mag-avail. Then, as I read the comments, most of them are saying, "Ay kuya, pangarap ko yan. Dream ko makapunta dyan, makapag-ride ng ATV." So mga ganon, marami sila. So, talking about dreaming. So, I said, dream. Then, Nice. besides that, I gathered the crew, yung mga mapagkakatiwalaan ko. So, Dream team. Yes. So, it's Ayun. like a dream team. Actually, pina-register ko is dream team sa DTI. Oo. Pero hindi na-approve kasi tinanong ako kung ilang owner. Sabi ko, since sole proprietor, Ownership, oo. hindi nila tinanggap yung team kasi team daw eh. So, okay. Parang Then, corporation. the name Dream ATV is available. So, yun. Ayun. Naging Dream ATV Dream rental ATV. actually. Ayan. Okay. So, oo nga. Pangarap ng karamihan ng una, makapunta dito sa Albay at makita ang ganda ni Mount Mayon. Yes. Pangalawa, makapag-ATV. So, Opo. dito lang nila yan talaga sa Albay may experience, hindi sa ibang lugar. Kasi tayo lang ay ang may magandang Mount Mayon. Yes po. 'Di ba? Pwede sila Fantastic. mag-ATV sa iba-ibang lugar na dito sa Pilipinas, pero walang Mount Mayon doon. Dito lang po sa Albayan. Kaya bumisita na kayo dito sa province of Albay. Look for Sir Dennis and inyong mai-experience ang ATV sa paanan ng Bulkang Bulkang Mayon. Ayan. So, let's talk about the rates, sir. Ano po yung mga packages ninyo? There are different rates sa different destinations. We have from low rates, which are the short trails. How long? This will take about 15 minutes. 15 minutes. Yes, Okay. that's the shortest. How much And, does it cost po, sir? It costs 300. 300. Yes po. Okay. 300. And then yung tour guide? Yung tour guide is kasama na po sa package if more than two guests. If more than 2 guests, kasama na. So, 300 each po o dalawa na kami, 300 lang? Each. 300 Rates, each. yes. Ang rates po ay each, per head, per person. Per person. Apo. So, mura siya. Kasi Apo. 300 per person kasi di ka na magbabayad ng tour guide Tour guides. kasama na. Yes po. Okay, so mura siya. And then, what's the next po? Next is meron kami nitong tinatawag na snake trail. Pero Ano po yun? Snake trail. Snake trail, may ahas po ba dyan? It's just called the snake trail because of the winding Okay. routes. Takot pa naman ako sa ahas. So, parang snake, pasikot, paikot, paliko-liko. palikuliko. Ayan. So, how much naman po yung ganon? Yung doon naman po ay nasa 400. Then, after nun, meron naman po kaming tinatawag na grassland. It cost up to 500. Then, Gaano po katagal yung 400 and 500 natin?
Yung 400 po ay inaabot na ng mga 20 to 25 minutes. And yung 500 nasa 30 to 35. Then after that, meron kami yung Cagsawa Trail. Medyo maganda-ganda na doon kasi meron ng river crossings. Wow. Medyo malayo-layo na, inaabot na ng 45 minutes. Okay. 40 to 45 minutes. That's back and forth. Back and forth. Opo. So, pag 15 minutes Estimated pala, time. 7 minutes papunta, 7 minutes Yes, on, po. 7 minutes pabalik. Estimated time. Depende rin po kasi minsan meron traffic and yun. Yung phase naman po ng pagtakbo ng ATV safe phase lang. Hindi ito race or mabilisan. Nandito po tayo para mag-ATV and see the beautiful view of Mount Mayon. I see. Okay. So, kayo po ay nagbibigay ng libreng training sa mga first-timers. Yes po. Meron po tayong practice area. So, before Practice going muna. out for the trail, meron po tayong practice area, roundabout, to get familiarized with the unit, with the ATV, and when everything is ready na yung guest, then they shall proceed. Do you do it to everyone po? Sa lahat ng magre-rent? O kahit sinasabi yung marunong na kami niyan, ginagawa niyo pa rin yung training na Yes po. Yes po. Ginagawa namin. Minsan po meron nagsasabi, we've done it on other places. We've done it in Bohol or somewhere else. Opo. Pero tinitingnan niyo pa rin. Pinapa-try pa rin namin since there might be differences on ATV units. So, okay. it's So, better you try it. Manipula ng mga Kahit ATV isang units. round lang doon sa practice area, that would be enough if he's happy with it. I see. So, paano nyo naman po yung hinahandle yung mga hard-headed guests nyo? Yung mga matitigas ang ulo, yung mga pasaway? Yes po. Hindi naman po nawawala yan, especially pag may mga teens. Pero there are even aged people like that. Pero Yung mga pa-exhibition ng kanilang units. Opo. My staff are trained to be maging professional pag-handle sa kanila. Talk to them ng maayos na i-remind sila na they have signed the waiver that explains that hindi pwede yung mga exhibitions and unnecessary. Okay. So, how important is having a waiver in a business like this po? Very important po yun kasi dito po ay na i-inform sila. Isa po ito sa information na ibibigay sa kanila na kung ano ang mga dapats, do's and don'ts. And kung ano ang mga magiging in case hindi nila masunod yun, may consequences. And isa po yun. Meron din po kami safety videos na kung ano po yung naandun sa waiver, makikita din po nila visually sa safety video. Sa safety video, ayun. So, So, walang paulit-ulit sisihan, paulit-ulit. Talaga ang reminder nandyan. Opo. So, depende na yan sa tao. Opo. Kung susunod sila o titigas sa ulo nila at bahala sila. Basta, sa isang business owner na kagaya nyo, secured, kumbaga, secured yung property mo, at the same time, yung obligation and responsibility mo by letting them sign the waiver kasi nga, di ba? You give the safety instructions. You train them before they drive the unit. Yes po. And then you have a guide Mainly po for their for safety. their safety. For their safety. Ayun. Oo nga naman. For the safety. Syempre wala namang may gusto na may unfortunate incident na mangyari. Pero meron na rin po ba ng mga ganon? May mga minor po na nalulubak or na babangga sa bato. Minsan na hindi nakokontrol ng maayos dahil hindi nga sanay. Minsan na tatagilid yung unit, nalalaglag ng bruises. Yeah. Okay. Meron din po bang mga safety na sinusuot na mga Opo. Dito po sa atin, meron po tayong compulsory helmets. 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 Compulsory yung Opo. helmet. Hindi pwedeng walang helmet. Okay. Kailangan po. Okay. So, nakakato. Hi, Mick. Thank you for watching. Nanonood si Mick ng HR. Ayan. So, compulsory ang helmet.
Paano po yung mga medyo talagang takot? Meron po bang available for rent na mga pads or... Sa ngayon po wala. Wala Pero pa. in time, magkakaroon tayo ng mga for rents. Mhm. Kasi meron namang ayaw gumamit noon since minimum requirement is the helmet. Helmet. Minimum. Opo. Okay. Pwede na. Opo. Kumbaga. Ayan. So, kayo po ba ay pare-parehas ng trail na sinusunod po? Parang iisa lang po ba yung trail ng lahat ng ATV owners and operators? O may kanya-kanya po kayong trail na ginagawa? Opo, isang trail lang po kami lahat. Meron pong mga malalayong trail na hindi kaya ng ibang maliliit na ATVs. So ang makakapunta lang doon ay yung may mga malalaking ATVs. Okay. So iba-iba rin pala ang sizes ng ATV units. Yes po. Oo, may pang isa, may pang dalawang tao. Pag Opo. pang malayo mas malaki. Yes po, kasi Kaya iba-iba yung prices Opo. ng package, kumbaga. Yes po. Ayun. So, kayo po sir, like group of 10, ilan po ba yung kasama nilang tour guide? Ang rate po niyan ay 4:1. 4 guests into and 1:1 So, 4:1 tour guide. lagi ang guide. So, Yes po. depende sa At dami. least one. Minsan naman po kasi Mamanage na ng isang tour guide ang 4. Okay. depende po. In case for example, yung 4 na guests, almost all of them hindi marunong mag-ATV or medyo takot mag-ATV, then we will send additional assistance. Depende. Opo. Oo. And meron naman po na hindi kaya mag-drive talaga, may assist po na nagda-drive para sa kanila. Ayan. Paano po ako mag-i-enjoy kung ako'y mahilig mag-picture-picture habang nag-ATV? Opo. Paano ba yan? Dalawa yung kamay ko. Gusto ko may video, gusto ko may pictures po ng aking experience. Yes po. Meron po kayong photographers, meron kayong videographers, ganun. Paano po ba yun? Yes po, photographer and videographers na rin po yung mga tour guides nila. Sila na po ang kukuha ng pictures and videos para makapag-concentrate po sa pagdadrive yung mga guests. Ayan, ang galing. Pakaway-kaway na lang. Pakaway-kaway na lang. Ayan. So, mag-i-enjoy pala talaga ako completely kasi Opo. meron nang gagawa ng aking photoshoot ng aking adventure. Okay, so wala nang extra charge yun, sir, ha? Wala naman. Kasama na yun sa babayaran Opo. namin. Ay, ang galing. Okay. So, very nice. Pwede rin naman po kung may mga gadgets na dala na may kakabit sa mga units. Yung iba nagdadala po. Okay. And drones po, pwede magpalipad ng mga drones. Although may area na hindi pwede. Pero i-advise naman po ng ating tour May guides. regulated yung ating dyan. Opo. Sa kung saan lang pwede. Ayun, magpalipad ng drones. Okay. So, kayo po, sir, sa naging experience niyo dito, ngayon, ilan na yung units ninyo na available for rent? Sa ngayon, meron na kami several. Nasa 30s, gano'n. Ang dami na! 30 units na. Opo, From and 5, naging 30. Opo, fortunately. And kailangan pa mag-acquire. So, acquisition is on the process. And Wow. aiming for the next season. Wow! So, ibig sabihin, from 5 units, naging 30, maganda yung pasok ng pera dito sa ganitong negosyo. Maganda po, maganda. I see. Ang bilis, no? 2022 in 2 years. Almost in any business po, basta maganda ang pagkakamanage. I see. When you say management, ano po yung ginagawa ninyong pagmamanage ng business para bumalik-balik, mag-repeat ang inyong mga clients and guests? Paano? How do you make sure that if they will visit Daraga again, sa inyo ulit sila kukuha ng service? Yes po, as I've mentioned, be professional. Be So, professional. lahat ng staff ko, mga crew, kailangan nila maging professional. When saying professional, yung nila, pakikitungo sa mga guests, kailangan magalang. And in any situation, you have to be magalang.
I see. Magalang lagi. Customer Yes is po. always And right. Yung trabaho naman nila, napag-aaralan naman yun. And mistakes happen, pero kailangan maayos naman yun. How do you choose your staff po? Choosing your staff, that is very crucial sa So from the very start, hindi pa kami nagsimula noon, about to start, may mga trusted people. Is it family, friends? Yes, family Family members, muna. yes, Opo. and friends, close friends. Sila yung mga, until now, they're our trusted crew. I see. So, kung sino yung kasama nyo nung nag-umpisa kayo ng negosyo hanggang ngayon, That's why sila pa rin. it was called the Dream Team. Dream Team. Okay. Ilan po yung staff nila ngayon? Yung regular po namin ay nasa 3. Kasama po ako doon. Dahil ako po ang manager. And yung iba naman po ay on calls and yung mga percentage. I see. 3 kayong regular. And then, nakahandle nyo na yung 30 na yon? Yes po. Na 3 lang po kayo. Paano po yung mga tour guides? Yung tour guides naman po sila ay percent. Freelance. Yes, freelance. And on calls. Marami On po call. sila. Namumorsyento sila. So, parang pag freelance, kung sino yung nangangailangan ng tour guide sa inyong mga ATV operators, paikot-ikot sila doon, lahat nasa service sila. Parang ganun po ba? Meron po mga ganun. Pero naman po, stick lang sila sa isang company. May porsyento lang sila po Opo. nakukuha. I see. Okay. And do you also provide like livelihood po sa mga tao? Kasi yung una po namin na-interview dito, ganun daw po. They give certain commissions doon sa referral commissions po. Yes. Meron din po ba kayong ganun? Yes po, meron na almost in every company. Meron po yung referral commissions. Okay. Kung yung mga wala pong ginagawa masyado ngayon sa kanilang mga tahanan, naghahanap ng mapagkakakitaan, paano po nila gagawin yon with your business? If meron po sila mga kakilala, mga bisita, pwede po nila dalhin sa aming tanggapan sa opisina namin. And kung makapag-trail po sila, then meron po tayong commissions. Saan po kayo exactly located, sir? Dito po kami sa Daraga, sa Cagsawa side. Pagpasok mo po ng Cagsawa Road, pinakaunang ATV company sa left. That's about 150 meters from the main road. Pinakaunang company sa left. Apo, Dream ATV Adventure. May makikita naman pong signage. Yes po. Ayan, okay. So talking about commissions, i-promote na rin po natin sa mga gustong mag-sideline. Ilang percent po ang kaya ninyong ibigay sa mga mission? That is ranging po from 20% to 40%. Yes po. Pero depende po kasi pag nakapag-avail po yung guest ng full price, then yun, mapapalaki po yung So the commission. bigger group ang i-refer ko, the bigger my commission. Yes po. Kasi per head po. Per head. Per head. And paano nyo po sila nababayaran? Just there and then. After na makabayad ng yung guest, then Kaliwaan na. yes. Bigay agad ng commission. Wow, instant commissions. Pag wala So, naman po, halimbawa hindi sila makakapunta, hindi nila personally assist yung guest, then we can send it through GCash or bank transfer. Okay. So, yung mga walang ginagawa dyan, meron kayong pwedeng pagkakitaan. Mag-refer kayo ng Dream ATV Adventure and instantly magkakaroon na kayo ng commissions. Yes. And meron po ba kayong Facebook page, Instagram, TikTok, kung ano-anong mga accounts? Sabihin nyo na po, sir, kung ano yon. Yes po. Meron pa kaming page sa Facebook, Dream ATV Adventure. And sa mga gusto rin po makontak ako directly, sa number ko po, 0977-107-4661. Ayan, okay. And sir, kayo po ba ay nakakuha ng inspiration na mag-open ng ganitong business nung
pumunta lang kayo to explore? O dati nyo na pong pangarap na magbukas ng ganitong business? O dati iba yung plano nyong buksang business pero mas napilit ninyo itong ATV? Ano po ba yung nangyari? Kwentuhan niyo po kami. Sa nature po ng trabaho ko, ng career ko as a seafarer, an OFW, from the very first time na lumabas ako ng bansa, dream ko na magkaroon ng mag-to-own my business and manage my own business. Pero since complicated dahil once in a while I have to aalis ng bansa, so it seems like impossible makapag-umpisa. Kasi pangit naman mag-umpisa tapos hindi matatapos dahil naalis ako or mapapabayaan. So pero nung mag-start kami, trial and error. I see. Then sige, we gave everything and actually nag-risk ako eh. So after ko bumaba ng 2022, nag-resume kami ng ATV. Hindi muna ako umalis ng bansa. Iniwan ko muna, sinet aside ko muna yung pagiging OFW ko. Until now. So I'm 2.5 years wala off commission. Anong tawag pag gano'n? Yung bumababa na ng boat? Ano lang, bakasyon lang. Bakasyon. So you can still come back anytime. Yes, but soon I'll be living again soon. Kasi na-stable na namin. And kaya na ng mga tao ko. And like you said, you can trust the people around you na with the business. Yes. Okay. So, dito po ba sa ATV na negosyo, kailangan ba ng background sa business, entrepreneurship, marketing, mga ganun po? Para maging successful ang pag-handle ng ganitong klaseng business? Para po maging successful, kailangan ng background. At least kung hindi pa naman walang experience doon, makapag-research. Ngayon po, madali na mag-research. Meron tayong internet. YouTube University. Yes, University of YouTube. Madali na mag-research. So kayo po self-taught, kumbaga nag-research lang kayo. Ano yung mga pinag-aralan niyo, sir, before you open this business? Kasi hindi naman natin, masasabi natin hindi ka recommend na magbukas ka lang dahil gusto mo lang. Yes. Kailangan aaralin mo. Ano yung mga particular na inaral mo about handling a business, sir? First of all, pinag-aralan ko yung sales. Paano ako kikita? And next is magkano ang kailangan kong kapital. And paano ko ma-maintain yung consistency ng mga equipments. Okay. In our case, equipments, yung mga ATVs equipments yun. So, yun ang gumagawa ng profit para sa amin. So, pero natutunan ko lahat ng mga yun dahil dun sa aming pasalamat ako na malaki sa aking dream team. Sila ang nagturo sa amin kasi sila yung mga galing na sa ibang companies na sila yung may mga karanasan sa ganitong business. Yes po. Kumbaga hindi first time sa kanila na mag-handle ng ATV business. Hindi po. Ayun, ang swerte nyo dun, yes, sir. Po. Yes, okay. Po. So sige, dahil maswerte kayo sa staff nyo, i-shout out nyo na po sila. Shout out sa aming magagaling na staff. Mga mapagkakatiwalaan si Vivian Malto, Kuya Jojo Amano, and si Jonel and P-Boy. Ayun. So, syempre, importante na ang ating katulong sa pagninegosyo ay mga taong loyal at mapagkakatiwalaan talaga din natin. Kasi hindi biro ang nilalabas na pera sa ganitong negosyo. Magkano isang unit, sir? Iba-iba ang ang ranges nila. Merong 95,000 hanggang 150,000 for regular units na ginagamit namin. Wow. And from 5 to 30 units, ang laki na ng nailabas na pera ni sir sa ganitong negosyo. So, sir, yung unang 5 units mo, gaano kabilis yung ROI nun? Hindi agad kasi nag-pandemic. Ay, oo nga, nag-pandemic. So, let's say kung walang pandemic, kung walang pandemic, within a year, balik din.
1 year, balik na yung Opo. capital. So, the rest, ano na, kita na agad. Yes po. Wow. So, 30 units agad. Ginanahan si sir. Kaya, ano yan? Black Lava ATV Adventure. Ano po yan, sir? Black Lava is one of our best destinations. Mm-hmm. It will take from our ATV site, it will take about 3.5 to 4 hours. Ay, Balik. grabe. Opo. So, 1.5 going there, and Yes, then 1.5 1.5 pabalik. going back. Wow. Actually, it will take only about an hour going An there. hour. Kasi may trekking, yan. As we see on the monitor there, may trekking siya. Aakit ka dun sa lava deposit. As we call it, the lava wall. That's 2006 eruption deposit. Oh my. That's actually the lava So deposit. this is ATV with trekking. Yes. Alright. So hindi to pwede sa mga mahina ang tuhod. Hindi po. Pero kung meron naman po kasama na hindi may iwasan, meron naman pong doon, tambayan. Para sa may iwan doon sa baba. Tapos yung mga malakas-lakas, makapag-trekking, and meron po zipline doon. Pero ito po ay private owned din. So from there they can if they want to avail, they will avail from there. I see. So kwentuhan natin yung mga hindi taga-Albay, sir. Dito sa mga iba-iba pang adventures and activities na pwede nilang gawin aside from the ATV if they avail of this Black Lava Adventure. So zipline. Zipline. Ano pa po yung iba? Yun na po ang zipline sa Black Lava. Anong tawag dun sa parang swing na yun? Yun po ang zipline. Yun yung zipline. Opo. Okay. Nag-zipline siya pababa. Pababa. Apan- Dahil ayaw na niyang maglakad po. Yun na po, pag-akyat nyo po ng Ilang minutes pa yung pag-trek? Yung trek, it will take about 10 minutes. Mabilis lang. Okay. And yung pababa naman, kung mag-zipline, that's optional. That's about 330 meters long. Wow. And mura lang naman yung Hindi to pwede sa mga nervyosong tao. Ayan. face your fears. Face your fears. Kaya nga adventure Yes, di ba? Okay. So, Sayang naman, andun ka na. So, take it. Mura lang naman yun doon. Anong difference itong black sa green lava adventure? Ang green lava naman po ay different. Pahiwalay siya. Actually, ito ay sa Daraga area. Yung black lava ay sa Legazpi area na siya. Magkaiba. Opo. Dito naman po sa green lava, wala nang dito. Wala nang trekking. So, pagdating dyan, you will see the beautiful, majestic view of Mayon. Wow! So kayo na rin ang meron na rin kayong mga ganitong mga arrangements po sa mga gustong yung uso ngayon na ano yon? Proposals, Opo, mga ganyan. Marami po nagpo-propose mga dyan. romantic proposal Opo. na kasama na po ba yan sa package ninyo? Yung ano po bang pakulo ang meron dyan sa mga proposals na yan? Kasama na Bilang po. Kasama nauuso ngayon yung mga ganyan. Opo. So ano yun? Meron kami poppers, meron ano yung mga inclusions pag kunyari ako'y lalaki at nagpunta dyan, sir, plano ko mag-propose. Makipag-coordinate lang po sila sa amin para mapag-usapan kung paano nila gusto gawin yung surprise. Ang galing. So magkano naman po ang package ng pa-surprising na to? Wala naman po, free naman po yan. Free? Mag-avail lang po ng ATV rides then. That's it. And alam nyo na kung paano yung gimmick na gagawin pagdating Yes. doon na maging romantic ang kanilang proposal. Nakakatuwa. So marami-rami na rin ang nag-propose dyan, sir, Marami na po, marami. while doing the ATV adventure. Ngayon ko Marami. lang dito Marami nang narinig, kinasal. no? Marami nang kinasal, marami nang naging engaged Yes po. dahil dyan sa ATV. Ang ganda ng view na to. Saan to, sir? Doon po yan sa Green Lava. Sa Green Lava. Opo. So they can choose Green Lava Adventure or Black Lava Adventure. From the name Green Lava, i-compare ko dun sa Black Lava. Black Lava is black of mga black stones, and Green Lava before long time ago ganun din siya. Tinubuan lang siya ng mga greens. So Ng mga it was lumot-lumot, called- ng mga may grass and flowers. I see. Okay. So, ano ang importante sa inyong mga operators dyan, sir? Lagi kayong nakikinig sa mga warnings, sa mga
Sino po ba ang nagbibigay ng instruction sa inyo? Just in case, bawal muna, may thunderstorm warning, may gano'n. Saan galing yung directive po? Opo, meron naman kaming nare-receive na message from MDRMO po ba? MDRMO and MDRMO. local government sa barangay. Isa nagpapadala sila ng tao to inform with letter. Ganun. Na wag muna today. Yes po. Ganyan. Okay. So nakakatuwa. At may mga vloggers, no? Opo, Na nagpupunta. marami. May mga artista na po ba kayong Yes, naging guest? Marami. Sino-sino po sila? Baka may mga hindi Sa ako inyo na po ba yun si ma-mention, Zac pero- Efron? Hindi naman. Hindi po, Di ba hindi po. Matagal sila na Zac po. Efron Opo. dito. Ayun. So may mga artista na pala si Sir. Nandun ba yung mga picture nila sa inyo? Sa amin po wala pa. Pero soon, yun isa sa plans ilagay namin na yung mga kung sino mga Yan, mga pumunta, big celebrities and mga personalities. Yes po. Pati mga vloggers. Pati vloggers. Ayan. So ano po ang inyong marketing strategy dito sa inyong business? How do you promote your business? We promote it through online. Online. Yes po. And mga flyers. Minsan na naiimbitahan sa mga gatherings, gano'n. Sa may mga meetings. Yan, mga gano'n. Flyers. Kailangan po ba ng matindihang promotion sa ganitong klase ng negosyo? Kailangan din po. Para marami po kasing hindi pa aware na meron tayong ATV activities dito. And marami ding nakakaalam pero hindi nila alam paano pumunta or paano. Okay, so this is your chance, sir. Inform our viewers on how they can avail of your ATV adventure packages po. Yes po. Mag-message lang po kayo sa akin sa aming page, Dream ATV Adventure. Yun lang po. So yun lang itatype nila sa Facebook. Yes po, Dream ATV Adventure. And ako din po ang sasagot doon. Ayun, ikaw po mismo ang nagmamanage ng Facebook page. And how about your number po, sir? You can contact me sa single number ko lang na 0977-107-4661. Okay. Kayo po ba, sir, may mga mentors pagdating dito sa business, sa pag-handle ng business? Kung gusto nyo po, sir, na bigyan ng pasalamat ang inyong mga naging mentors, ang mga go-to persons nyo, mga advisors nyo, this is your time, sir, to mention them. I wish I had. Wala. Self-taught ka po Yes, talaga. everything was pagdating self-taught. sa negosyo. Yan, thank you to YouTube. YouTube University. Si sir pala nag-aral. Ayan. So, lang talaga. Research ang ginawa ninyo and then in-apply nyo. Trial and error po ba yung inyong style ng pagmamanage? Yes po. Trial and error as much as possible. Eliminate the error. Eliminate the error. How do you do that, sir? Kailangan na mabusisi sa pag-manman and pag hands-on. Yes, pag may mga konting sa tingin ko ay problema, then make sure hands-on. Hands-on. You think ahead po. Yes. Bago pa siya maging talagang problema, iniisip niyo na ito yung posibleng maging problema ko at ito yung gagawin ko. Ganun po ba kayo mag-isip? Kailangan pong ganun. We have no space or chance for mistakes. I see. No space or chance for mistakes as much as possible. Ayun. So, how do you also share with your staff the same mentality po? Once in a while, nagpapakonduct ako ng meeting for everyone. And on that meeting, we share ideas. I give them ideas. I ask them to give me ideas or ano mga gusto nila sabihin. So, we make an open meeting. Like open communication. Yes. Ayan. And yung mga ideas nila and yung mga thoughts ay important sa inyo. You take it into consideration as a business owner. Yes po, yes po. I see. Kasi Okay. nobody's perfect. Meron sila mga alam na hindi ko alam. Yung mga alam ko, naibabahagi ko rin sa kanila. Ayan. So, ganun naman talaga yung tao. Hindi lahat alam natin. Since we treat each and everyone as family.
you treat your staff as family. Yes. Dream Okay. team. Dream team. Yes. Ayun, nakakatawa naman si sir. Okay. So, do you plan to, you mentioned, sir, that you plan to buy more units Yes po. soon? Yes po. Okay. Yun. Ibig sabihin talaga magandang negosyo itong ATV. Malaki-laki lang ng konti ang puhunan, pero maganda ang balik. Ayan. So, is there still space for everyone else po na gusto magbukas ng ganitong negosyo dyan sa Daraga or Legazpi? For now po, 6 lang ang required. 6 na units and you 6 can open companies. You mean units? Units. Units, wala naman pong bilang ng units kung ilan. I see. Pero kung konti ang units mo, syempre mabagal din yung pagpasok ng pera at medyo matatagalan ng ROI. I see. Okay. Kasi minsan, halimbawa, 5 units ang ATV mo, nagkaroon ka ng guest na 10. Bitin. Lilipat sila sa iba. Sa merong makaka-provide ng 10 units. Tama nga naman. Okay. So, ano advice ang pwede mo ibigay sa mga nagbabalak magbukas ng ganitong negosyo, sir? Siguro po, at least 15 above units. 15 million na rin yun? Hindi naman. Hindi naman. Kung 15 units, yung maliliit lang muna. Pwede. Mga single. Opo, mga 150 cc's. At least. Okay. So, ano po pwede yung bigay na advice sa kanila para kunyari, meron naman silang capital and nag-iisip sila pero di pa nila maumpisahan. What advice can you give them po? Opo, sa sa ATV rentals, kahit saan man sa dito sa ating bansa, if you're planning to put up a business, make sure na yung kukuhanan nyo ng units, meron silang after sales, yung spare parts. After sales spare parts. Yes, easy to look for spare parts. Yes po. And is it important that you also know how to make a likot your own? Yes. Very unit? very important po. Para alam mo kung anong mga kailangan mong bilhin na spare parts. Ayun. So, saan nyo rin ito natutunan, sir? Nung kabataan ko yung nagmumotor-motor din ako. Mahilig po talaga kayo din. DIY. Ayan. So, sige sir, I'll give you the time to fully promote your business, invite them to your ATV adventure packages po. Sige, go ahead sir. Sa amin pong welcome po kayo magpunta sa aming opisina sa Daraga, actually sa Busay. Dream ATV Adventure. And pagpasok po ng Cagsawa Road, nasa left side kami, makita na po yung pangalan ng aming tanggapan. Pag mag-take po kayo ng adventure na to, makita nyo po kung gaano kaganda and how magnificent, how majestic Mayon is, kung bakit siya napasama sa 7 Wonders of the World. Okay. So, yan ang ipagmamalaki namin lahat ng Albayano na kami lang ang merong magandang Mount Mayon. And dito lang ninyo sa Albay mai-experience ang mag-ATV sa kanyang paanan. And hindi po talaga maipapaliwanag ng words kung ano yung klase ng saya at pagka-mesmerize ang nararamdaman namin lahat dito sa Albay every time na nakikita namin ang ganda niya. Much more kung ma-experience nyo mag-ATV sa paanan ni Daragang Magayon o Mount Mayon. So sa mga nanonood po sa amin dito sa aming programa, we invite you to come and visit Albay. So Albay muna, Albay naman. Dito naman kayo sa amin mag-adventure. And please check out Dream ATV Adventure Rental. Ayan. So, thank you so much po, Sir Dennis Benaobra, for being our guest for today dito sa aming 60th episode ng Ladipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Of course, it is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman.
and with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Luduca Castillo. Thank you to my staff at Ledipo, to Kim for inviting our guests, and to Sir Richard Bobbies, our technical staff dito sa loob ng studio. Maraming salamat, and sa inyo pong lahat sa panonood ng isa na namang episode ng Ledipo Business Hour. Magkita-kita po tayo ulit sa Wednesday, same time, 10 a.m. to 11 a.m. po for another business talk dito sa aming programa. So, thank you so much again for watching. Enjoy the rest of the week po. God bless you all. Thank you po. Bye-bye. Mandate. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.